Isang awit ang gumising kay Elias. Hindi ito ordinaryong himig. Ito'y isang tinig na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Malungkot, mapanglaw, at walang bahid ng pagiging tao. Gumagapang ito sa hangin, lumalagos sa mga siwang ng dingding na kawayan, at bumabalot sa kanya na parang isang malamig na kumot. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng pagtindig ng kanyang mga balahibo. Anong uri ng nilalang ang kayang umawit ng ganoon? Napabalikwas siya ng bangon, kinapa ang kanyang cellphone sa tabi ng unan, ngunit walang signal. Siyempre, sa lugar na ito, tila ang sibilisasyon ay isang malayong alaala na lamang. Sinilip niya ang katabing banig kung saan mahimbing na natutulog si Lila. Ang payapang muka nito at ang marahang pagtaas-baba ng dibdib nito ang tanging nagpapakalma sa kumakabog niyang puso. Dumating sila rito para sa kanya. Para sa pag-asang gagaling ito. Iyon ang dapat niyang isaisip. Kaninang umaga lang, pagbaba nila mula sa halos 4 na oras na biyahe sa nanginginig na pampasaherong jeepney, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ang Barrio Aguas Malditas ay hindi tulad ng ibang baryo sa probinsya. Walang mga batang naghahabulan sa kalsada. Walang mga matatandang nagkukwentuhan sa mga tindahan. Tanging ang marahang hampas ng alon sa dalampasigan at ang amoy ng alat at nabubulok na isda ang naroon. Isang makapal na hamog ang bumabalot sa buong paligid kahit tirik na ang araw. Ang mga bahay na gawa sa kawayan at lumang kahoy ay tila mga aninong nakatitig sa kanila. Lahat ng mga bintana ay may nakasabit na palamuting gawa sa pinagtagpi-tagping kabibe at tinik ng isda na tumutunog na parang wind chime sa bawat ihip ng hangin. Elias, bulong ni Lila, habang mas hinigpitan ang hawak sa laylayan ng damit nito. Sigurado ka ba ritong ligtas? Bago pa man siya makasagot, isang babae ang lumabas mula sa pinakamalaking bahay. Nasa katanghalian na ang edad nito, ngunit may tindig itong puno ng awtoridad. Nakangiti ito, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Lila, Apo, Elias, maligayang pagdating. Bati ni Tia Elena, ang kapatid ng yumaong lola ni Lila. Niyakap nito si Lila ng mahigpit, ngunit napansin ni Elias ang paraan ng pagdapo ng mga mata nito sa likod ng dalaga. Sa bahaging may malaking umbok na nagpapahirap dito mula pa noong isinilang. May kakaibang kislap sa mga mata ng matanda. Isang kislap na hindi maintindihan ni Elias. Gutom o pananabik. Habang naglalakad sila papasok sa bahay, naramdaman ni Elias ang mga mata ng mga taga-baryo. Mula sa mga siwang ng kanilang mga bintana, tahimik silang nakamasid. Walang galit, walang pag-usisa. Tanging isang malamig at blangkong pagtitig na parabang sila Elias at Lila ay dalawang tupa na naligaw sa koral ng mga lobo. Huwag ninyong pansinin ang mga yan, sabi ni Tia Elena na tila nabasa ang kanyang isip. Hindi lang sila sanay sa mga bisita. Ngunit para kay Elias, hindi iyon ang pakiramdam. Ang pakiramdam ay tila sila'y mga intruso sa isang lugar na may itinatagong isang madilim at napakatandang sikreto. Ngayon, sa gitna ng gabi, habang pinapakinggan ang makamultong awit mula sa dagat, sigurado na si Elias na tama ang kanyang kutob. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Ang dalampasigan ay nababalutan ng itim na buhangin, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga alon ay payapa, taliwas sa awit na puno ng pighati. At doon, nakita niya ito. Isang anino ng tuo ang nakatayo malapit sa tubig,
nakatalikod sa kanya. Isang matandang lalaki, kuba at payat, nakatingin sa karagatan na para bang doon nanggagaling ang tinig. Siya lang ang tanging nasa labas. Siya lang ang tanging nakikinig. Biglang huminto ang awit. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakatakot pa. At dahan-dahan, ang matandang lalaki ay humarap. Mula sa kinatatayuan ni Elias, hindi niya maaninag ang mukha nito. Ngunit malinaw na malinaw ang nakita niyang sumunod. Umiling ito. Marahan, puno ng pag-aalala, at tila ba puno ng isang matinding awa. Isang pag-iling na nagsasabing, "Umalis na kayo. Wala nang pag-asa rito." Kinilabutan si Elias, hindi dahil sa awit, kundi dahil sa tahimik na babala na inihatid nito, na naginip si Lila. Sa panaginip na iyon, siya ay malaya. Lumulutang siya sa isang mainit at payapang tubig, yakap-yakap ng liwanag ng araw na tumatagos mula sa ibabaw. Walang bigat, walang sakit. Ang umbok sa kanyang likuran, ang pasanin na dala niya mula pa ng magkamalay-talam, ay wala roon. Nakakagalaw siya ng walang hirap, umiikot na parang isang isda, at ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tibok ng puso ng karagatan. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, bumalik ang lahat. Ang bigat, ang kiroat. Isang tila tumitibok na sakit ang gumising sa bawat himaymay ng kanyang likuran, mas matindi kaysa dati. Mula nang tumuntong sila sa baryong ito, tila lalong bumibigat ang kanyang pasanin. Tila may kung anong enerhiya sa lugar na ito na lalong pumipiga sa kanyang mga buto. Bumangon siya. Dahan-dahan, bawat galaw ay may kasamang ungol ng sakit. Pinilit niyang ngumiti nang makita niyang wala na si Elias sa higaan nito. Marahil ay nagsimula na itong maghanap ng mga halamang gamot na pinunta nila rito. Ang pag-asa na iyon ang nag-iisang bagay na pinanghahawakan niya. "Maglakad-lakad ka, Apo. Maganda ang hangin sa dalampasigan," sabi ni Tia Elena kagabi na may peking ngiti sa mga labi. Kailangan niya ng hangin. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng katahimikan sa loob ng bahay. Lumabas siya. Ang hamog ay medyo humupa na at kitang-kita na ang itim na buhangin ng dalampasigan. Sa bawat hakbang niya palapit sa tubig, may kakaiba siyang nararamdaman. Isang paghila, isang pang-aakit, parang may ibinubulong ang mga alon. Isang himig na siya lang ang nakakarinig. Isang pamilyar na himig tulad ng sa kanyang panaginip. Bigla, ang sakit sa kanyang likuran ay bahagyang gumaan. Ang alat sa hangin ay tila gamot na humahaplos sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinadama ang sandaling iyon ng ginhawa. Pagmulat niya, may tao nang nakatayo sa harap niya. Napaatras siya sa gulat. Ito ang matandang lalaking nakita ni Elias kagabi. Si Mang Carding. Nagkukumpuni ito ng isang sirang lambat, ngunit ngayon ay nakatayo ito roon, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay ang pinakamalungkot na mga matang nakita niya sa buong buhay niya. Mga matang puno ng awa, pag-aalala, at isang takot na hindi nito masabi. Dahan-dahan, itinaas ng matanda ang nanginginig nitong kamay. Mula sa bulsa ng marumi nitong pantalon, may kinuha ito. Isang kwintas. Gawa ito sa pinagsama-samang itim na korales, makintab at tila may sariling buhay. Inilahad nito ang kwintas sa kanya. Walang salita. Tanging ang pagsusumamo sa mga mata nito. Nag-aalangan man ay kinuha ni Lila. Malamig ito sa kanyang palad,
Ngunit may kakaibang init na gumapang sa kanyang braso. Umiling-iling si Mang Carding. Itinuturo ang kwintas, tapos ang leeg ni Lila, tapos ang dagat. Ang ibig sabihin nito ay malinaw. Isuot mo. Proteksyon mo yan mula sa dagat. Ngunit bakit siya mangangailangan ng proteksyon mula sa isang bagay na nagbibigay sa kanya ng ginhawa? Lila! Isang matigas na boses ang pumunit sa katahimian. Si Tia Elena, papalapit sa kanila. Ang mukha ay nababalutan ng isang galit na ngayon lang nakita ni Lila. Anong ginagawa mo riyan? At ano yan? Bago pa man makasagot si Lila, isang marahas na pag-agaw ang ginawa ni Tia Elena sa kwintas mula sa kanyang kamay. Nagkalat ang itim na korales sa buhangin. Hinarap nito si Mang Carding. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lila ang tunay na anyo ng kanyang tiyahin. Ang mga mata nito ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Sinabi ko na sa'yo, matanda ka. Sigaw nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Huwag mong lalapitan ang pamangkin ko. Huwag mong lasunin ang isip niya ng mga sumpa ng dagat. Napaatras si Mang Carding. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Mabilis itong tumalikod at halos patakbong lumayo. Hinawakan ni Tia Elena si Lila sa braso. Higpit. Masakit. Huwag kang makikipag-usap kahit kanino rito. Naiintindihan mo? Sabi nito, habang kinakaladkad siya pabalik sa bahay. Lalo na sa baliw na yon. Mapanganib sila. Ako lang ang pamilya mo rito. Ako lang ang mag-aalaga sa'yo. Gabi. Hindi makatulog si Lila. Ang sakit sa kanyang likod ay bumalik. Doble ang tindi. Ngunit hindi iyon ang gumugulo sa kanyang isip, kundi ang mga mata ni Mang Carding at ang nakakakilabot na galit sa mga mata ni Tia Elena. Tiningnan niya ang kanyang braso sa bahaging hinawakan ng kanyang tiyahin kanina. Nanlaki ang kanyang mga mata, isang malinaw na marka ng kamay, namumula at nagsisimula ng mangitim ang nakabakat doon. Isang pasa. At kasabay ng pagtuklas na iyon, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang tunog ng pagtulo. Napatingin siya sa sahig. At mula sa ilalim ng kanyang pintuan, may gumagapang na basa. Mabagal, tahimik, kinakabahan, iniabot niya ang kanyang daliri at isinawsaw ito. Idinikit niya ito sa kanyang labi. Maalat. Tubig dagat. Sinubukan ni Elias na isantabi ang lahat. Ang makamultong awit, ang tahimik na babala ni Mang Carding, ang pasa sa braso ni Lila, ang tubig dagat na pumasok sa kanilang silid na hindi niya maintindihan kung paano nangyari. Dahil lang siguro sa high tide, sabi ni Tia Elena noong umaga, na may kaswal na kibit balikat. Ngunit alam ni Elias na ang bahay ay napakalayo sa dalampasigan para abutin ng high tide. Kailangan niyang magpukus. Nandito sila para sa isang layunin. Maghapon siyang naglakad sa maliit na gubat na nasa likod ng baryo. Dala ang kanyang mga libro sa botanika at mga gamit sa pagkolekta ng halaman. Base sa mga lumang tala na nabasa niya, dito lang sa liblib na baybaying ito matatagpuan ang Hydnophytum formicarum, isang pambihirang uri ng halaman na namumuhay sa mga puno ng bakawan at pinaniniwala ang may kakayahang magpagaling ng mga sakit sa buto. Ngunit may mali. Ang mga halamang nakikita niya ay kakatwa. Ang mga dahon ay pilipit at tila may sakit. Ang mga sanga ay baluktot na parang mga daliring may rayuma. Maging ang mga puno ng bakawan ay tila namamatay. Ang mga ugat ay nababalutan ng isang uri ng amag na hindi pamilyar sa kanya. Ang buong gubat ay tila may karamdaman
na para bang may isang lason na dahan-dahang sumisipsip sa buhay nito. Walang mabuting tumutubo sa isinumpang lupa. Isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Isang alaala ng sinabi ng driver ng jeepney na naghatid sa kanila. Nung unay binaliwala niya iyon, itinuring na isang pamahiin. Ngayon, hindi na siya sigurado. Habang papalubog ang araw, nagsimula siyang bumalik sa baryo, bigo at pagod. Ngunit habang papalapit siya, napansin niya ang biglaang pagbabago sa paligid. Ang hangin na kanina'y banayad ay biglang naging marahas at malamig. Ang langit na kanina'y kulay kahel ay naging kulay abo. Pagkatapos ay naging kulay tinta sa loob lang ng ilang minuto. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Ang mga alon ay tumigil sa paghahampas. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Para bang ang buong kalikasan ay huminto sa paghinga, nag-aabang. At pagkatapos, bumuhos ito. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito'y parang mga balde-balding tubig na ibinubuhos mula sa langit. Ang hangin ay umuungal na parang isang nasasaktang hayop, yumuyugyog sa mga puno at sa mga bahay na kawayan. Ang mga kulog ay dumadagundong hindi sa kalangitan kundi sa mismong lupa, na para bang may isang higanting naglalakad sa ilalim ng dagat. Napatakbo si Elias pabalik sa bahay ni Tia Elena. Basang-basa at nanginginig, sinalubong siya ni Lila. Ang muka ay putlang-putla sa takot. "Elias, ang bilis! Walang kahit anong babala!" Sa gitna ng ugong ng bagyo, "Ubigdi mahadagtuboy babaguyo." Isang tunog ang pumailan lang, mas matinis at mas nakakakilabot kaysa sa ungol ng hangin. Isang sigaw ng isang babae, puno ng dalisay na takot. Galing ito sa isa sa mga bahay na malapit sa dalampasigan. Kinuha na siya. Galit na si Kataw. Kinukuha na niya ang bayad. Ang mga salitang iyon, kahit pabulong at halos hindi marinig sa gitna ng bagyo, ay tumagos sa pandinig ni Elias. Kataw. Isang pangalan na nabasa na niya sa mga libro ng mitolohiya. Isang hari ng karagatan. Biglaan, kung paano ito nagsimula, ay biglaan din itong tumigil. Ang hangin ay huminto, ang ulan ay tumila, ang langit ay dahan-dahang lumiwanag na muli, na para bang walang nangyari. Ngunit alam ng lahat na may nangyari. Lumabas ang mga taga-baryo mula sa kanilang mga bahay, hindi nagsasalita. Ang mga mukha ay tila mga maskarang bato. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa dalampasigan. Sumunod sina Elias at Lila. Ang puso ni Elias ay kumakabog ng malakas. Doon, nakita nila ang isang babae. Nakaluhod sa buhangin, humahagulgol habang nakatingin sa dagat. Ang kanyang bahay ay sira-sira. Ang isang bahagi ay tila hinablot ng isang higanting kamay. Ang asawa ko, iyak niya. Nasa laot siya nang bumuhos ang ulan. Hinila siya ng mga alon. Tumayo ang buong baryo sa dalampasigan, nakatingin sa karagatan. Ngunit walang nagpakita ng awa. Walang nag-alok ng tulong. Walang umiyak kasama ng babae. Ang nakita lang ni Elias sa kanilang mga mukha ay isang pamilyar na emosyon. Isang malalim at nakaugat na takot na may halong isang uri ng pagtanggap, na para bang ito ay isang bagay na inaasahan na nilang mangyari. Isang presyo na kailangan nilang bayaran. Inilibot ni Elias ang kanyang paningin. At doon, malayo sa karamihan, nakita niya si Tia Elena. Nakatayo itong mag-isa,
Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Nakatingin din ito sa dagat, ngunit may kakaiba sa kanyang mga labi. Nagdadasal ba siya? Hindi, nagbubulong siya. Isang ritual na walang tunog. At nang dahan-dahan itong humarap upang bumalik sa bahay, nasulyapan ni Elias ang mga mata nito sa ilalim ng papalubog na araw. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sigurado siya sa kanyang nakita. Ang mga mata ni Tia Elena ay kumislap. Hindi isang ordinaryong kislap. Ito'y isang malamig, walang emosyon, at nakakatakot na liwanag na kulay berde. Ang kulay ng malalim at madilim na karagatan. May kumakausap kay Lila. Hindi niya ito nakikita, ngunit naririnig niya ito. Nararamdaman niya ito. Nagsimula ito bilang maaayang isang isang mahinang bulong sa likod ng kanyang isipan, kasabay ng ugong ng mga alon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas sa Aguas Malditas, ang bulong ay lumalakas, nagiging mas malinaw. Ito'y isang tinig na puno ng kalungkutan, isang pagtawag na puno ng pananabik. Anak, halika, kasabay ng mga bulong, nag-iiba rin ang kanyang katawan. Ang sakit sa kanyang likuran ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng kirot. Ito'y isang pakiramdam na tila may gumagalaw sa loob. Isang mabagal, gumagapang na pakiramdam na parabang ang umbok sa kanyang likod ay humihinga. Nagbago rin ang kanyang panlasa. Ang mga pagkaing inihahain ni Tia Elena ay tila walang lasa. Ngunit ang amoy ng sariwang isda na dinadala ng mga mangingisda tuwing umaga ay nagpapatakam sa kanya sa paraang hindi niya maintindihan. Isang gabi, nagising siya sa kusina. Hawak ang isang hilaw na isda. At muntik na niya itong isubo bago pa man bumalik ang kanyang katinuan. Masama ang pakiramdam ko, Elias, sabi niya isang umaga. Parang hindi na ako ang sarili ko. Ngunit si Elias ay abala sa sarili nitong pag-aalala, sa paghahanap ng mga kasagutan sa kakaibang sakit ng gubat at sa misteryo ng biglaang bagyo. Naramdaman ni Lila na nag-iisa siya sa kanyang pinagdadaanan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa dalampasigan, ang pagtawag ay naging hindi na niya matiis. Halika, dito. Hindi na ito isang bulong. Ito'y isang utos. Tumayo siya. Ngunit hindi sa sarili niyang kagustuhan. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang maglakad. Dinadala siya palayo sa baryo, patungo sa matatarik na itim na bato sa dulo ng dalampasigan. Sinubukan niyang huminto, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod sa kanya. Para siyang isang manika na hinihila ng mga hindi nakikitang tali. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na natatago sa likod ng mga dambuhalang bato. Isang maliit na siwang, halos hindi mapapansin. Ang pasukan ng isang kuweba. Ang hangin mula sa loob ay malamig at amoy lumot at isang bagay na napakatanda. Pumasok siya. Madilim sa loob, ngunit habang lumalayo siya sa liwanag ng araw, isang mahinang kulay asul na ilaw ang nagsimulang mamuo sa kadiliman. Galing ito sa tubig na nasa gitna ng kuweba, isang maliit na lawa na konektado sa dagat. At sa loob ng kuwebang iyon, naramdaman niya ito ng buong buo. Isang presensya. Isang nilalang na puno ng pighati. Puno ng pangungulila at puno ng isang dambuhalang kapangyarihan na nakakulong. Napatingin si Lila sa mga pader ng kuweba. Sa tulong ng mahinang ilaw, nakita niya ang mga larawang inukit sa bato. Mga larawan na ginawa pa noong unang panahon. Mga larawan ng mga mangingisda, mga bangka, at mga dambuhalang alon.
At isang paulit-ulit na imahe, isang babae na may buntot ng isda, isang magindara. Sa isang guhit, ipinapakita itong nagbibigay ng masaganang huli sa mga mangingisda. Sa isa pa, ipinapakita itong lumilikha ng mga bagyo. At sa huli, ang pinakamalaki at pinakanakakatakot sa lahat, ipinapakita nito ang magindara. Nakakadena sa ilalim ng tubig, habang ang mga taga-baryo ay nakatayo sa itaas, ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Biglang, isang matinding sakit ang kumirot sa kanyang likuran. Na para siyang sinaksak. Napasigaw siya at ang sigaw na iyon ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Natumba siya. Ang kanyang kamay ay sumayad sa kumikinang na tubig sa gitna ng kuweba. Sa isang saglit, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Isang pares ng mga matang kulay dagat, puno ng luha. "Tulungan mo ako, anak." Napasigaw ulit si Lila, ngunit ngayon ay sa purong takot na. Gumapang siya palabas ng kuweba. Pabalik sa liwanag ng araw. Hindi siya lumingon. Sa kanyang pagmamadaling tumakbo, natanggal ang alampay na nakabalot sa kanyang mga balikat. Nahulog ito sa buhangin sa may pasukan ng kuweba. Lumingon siya saglit para kunin ito. Ngunit may nauna na sa kanya. Si Mang Carding. Nakatayo ito sa bunganga ng kuweba. Hawak ang kanyang alampay. Hindi malinaw kung paano o kailan ito dumating doon. Hindi ito galit. Hindi ito nagulat. Tiningnan lang siya nito. At sa mga mata ng matandang pipi, nakita ni Lila ang isang bagay na mas masahol pa sa takot. Nakita niya ang kumpirmasyon at isang walang hanggang awa. Hindi na mapakali si Elias. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lila nang bumalik ito mula sa dalampasigan. Nanginginig ito, putlang-putla, at paulit-ulit na ibinubulong. May tao sa loob, may humihingi ng tulong. Ngunit nang puntahan ni Elias ang kuwebang itinuturo nito, wala siyang nakitang kahit ano maliban sa mga inukit na larawan sa pader at isang maliit na lawa. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili at si Lila na marahil ay guni-guni lang iyon, dala ng stress at ng kakaibang kapaligiran ng baryo. Pero sino ang niloloko niya? Masyado ng maraming kababalaghan ang nangyayari para ipagsawalang bahala na lang ang lahat. Kailangan niya ng mga sagot at alam niya kung sino ang posibleng makapagbigay nito sa kanya. Kinaumagahan, dinalhan niya ng isang supot ng mga gamot para sa ubo at sinat ang dampa ni Aling Sela. Isa sa mga pinakamatandang residente sa baryo. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga tuyong isda sa isang bilao. "Para po sa apo ninyo," sabi ni Elias. Inilapag ang mga gamot sa isang maliit na mesa. Narinig ko po kasing hindi maganda ang pakiramdam niya. Tiningnan siya ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Sa Aguas Malditas, walang bagay na libre. "Anong kailangan mo, iho?" Tanong nito, ang boses ay magaspang na parang pinaghalong buhangin at asin. "Kwento lang po," sagot ni Elias. Umupo sa isang bangkong kahoy. "Gusto ko lang pong malaman ang tungkol sa baryong ito. Lalo na ang tungkol sa dagat." Sa pagbanggit pa lang ng salitang dagat, isang anino ng takot ang dumaan sa mukha ni Aling Sela. Umiling ito. Walang dapat malaman. Isang ordinaryong baryo lang ito ng mga mangingisda. Hindi sumuko si Elias. May nakita po kasi si Lila ng mga lumang ukit sa isang kuweba. Mga larawan ng isang babaeng isda.
Biglang nabitawan ni Aling Sela ang hawak na bilao. Nagkalat ang mga tuyong isda sa sahig na lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatingin kay Elias. "Huwag mong banggitin ang nilalang na yan," bulong nito. Ang boses ay puno ng sindak. "May mga pader na may tainga rito." Hinila ni Elias ang bangko palapit. "Sino po siya? Kailangan ko pong malaman. May kinalaman po ba siya sa mga biglaang bagyo? Sa mga aksidenteng nangyayari sa dagat?" Tumingin si Aling Sela sa labas. Tinitiyak na walang nakikinig. Nang makontento ito, humarap siyang muli kay Elias. Ang mukha ay seryoso. "Noong bata pa ako, panimula nito, ang Aguas Malditas ay isang lugar ng taggutom. Ang dagat ay maramot. Walang nahuhuling isda. Maraming namatay sa gutom." "Anong nagbago?" "Isang himala," sagot ng matanda. Ang pagkakasabi sa salitang himala ay puno ng panunuya. Isang araw bumalik ang mga mangingisda na puno ang mga bangka. At mula noon, hindi na naubos ang isda. Yumaman ang baryo. Ngunit, ulit ni Elias. Ang bawat himala ay may katumbas na preresyo. Dugtong ng matanda. Isang kasunduan ang ginawa. Isang kasunduan sa pagitan ng mga naunang pinuno ng baryo at sa kanya. Ang Magindara. Tumango si Aling Sela. Ang mga Magindara ay mga diwata ng karagatan. Kaya nilang magbigay ng kasaganahan, ngunit kaya rin nilang maghatid ng bagsik. Sila ay mga nilalang ng kalikasan. Hindi sila dapat kinukulong. "Nakakulong siya?" tanong ni Elias, at sa wakas, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang awit sa gabi, ang presensya sa kuweba, ang mga guhit sa pader. Isang kasunduan na naging isang sumpa, sabi ng matanda. Ang kasaganahan ng baryo ay nakasalalay sa kanyang mga luha. Hanggat siya'y malungkot at nakakulong, ang mga isda ay lumalapit. Ngunit may mga pagkakataong sinusubukan niyang lumaya. "Ang mga bagyo," sabi ni Elias. "Hindi." Pagtatama ni Aling Sela, at ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. "Ang mga bagyo, iyon ay iba. Hindi siya nag-iisa nang dumating dito. Anong ibig ninyong sabihin?" "Ang Magindara ay may kapareha. Isang mas malakas at mas marahas na nilalang. Isang kataw," bulong ng matanda. Hindi ito tumitigil sa paghahanap. Ang mga bagyo ay ang kanyang galit. Ang mga mangingisdang kinukuha ng alon, yun ang kanyang paghihiganti. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang sa kanya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Elias. Kinuha niya ang kanyang kwaderno at mabilis na iginuhit ang imahe ng Magindara na nakita niya sa pader ng kuweba. Ipinakita niya ito kay Aling Sela. "Ganito po ba ang itsura niya?" Tumango ang matanda. Ngunit habang tinititigan nito ang guhit, napakunot ang noo nito. Itinuro nito ang muka ng Magindara sa drawing. "Kakaiba," sabi nito. "Ang muka na iginuhit mo, may pagkakahawig sa hindi na nito kailangang tapusin ang sasabihin." Alam na ni Elias. Ang muka ng nakakulong na Magindara sa lumang guhit ay may di maikakailang pagkakahawig sa muka ng kanyang kaibigan, sa muka ni Lila. Nagliliyab sa lagnat si Lila. Nakaratay siya sa banig, nanginginig, ngunit pinagpapawisan ng malapot. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka. Pero ang pinakamatinding pagpapahirap ay hindi ang lagnat, kundi ang sakit sa kanyang likuran.
Hindi na ito ito isang simpleng kirot o paggalaw. Ito'y isang impyerno. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na sabay-sabay tumutusok sa kanyang gulugod, na para bang may isang bagay sa loob na gustong kumawala. Elias, daing niya, ngunit ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong na lamang. Nasa tabi niya si Elias, basang-basa ang mukha sa pag-aalala. Patuloy na pinupunasan ang kanyang noo ng basang tela. Si Tia Elena naman ay abala sa pagpapakulo ng mga dahon sa isang palayok. Ang amoy ng mga halamang gamot ay pumupuno sa silid. Ngunit sa ilalim ng amoy na iyon, may naaamoy si Lila na iba, isang bagay na maalat at malansa. "Isang masamang hangin lang yan, Apo," sabi ni Tia Elena. Ang boses ay malumanay ngunit ang mga mata ay matalim. "Magpahinga ka lang at gagaling ka rin," ipinikit ni Lila ang kanyang mga mata. Umaasang makatakas sa sakit kahit sa pagtulog lang. Ngunit ang pagpikit niya ay hindi nagdala ng dilim. Nagdala ito ng mga imahe. Nagdala ito ng mga alaala na hindi sa kanya. Nasa ilalim siya ng tubig, ngunit nakakahinga siya. Nakikita niya ang lahat sa pamamagitan ng mga mata ng ibang tao, mga mata ng kanyang ina. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang sanggol. Isang maganda, malusog na sanggol. Walang bahid ng anumang kapansanan. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ng kanyang ina, si Amaya. Habang kinakarga siya nito sa kanyang mga bisig na may kumikinang nakaliskis. Ngunit ang tagpong iyon ay biglang nagdilim. Nasa loob sila ng kuweba. Ang kanyang ina ay sumisigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Paulit-ulit nitong binabangga ang isang hindi nakikitang pader na pumipigil dito na makalabas sa tubig. Sa labas ng tubig, sa tuyong bahagi ng kuweba, naroon siya, ang sanggol na si Lila, nakahiga sa isang malamig na bato. At sa tabi niya, nakatayo si Tia Elena. Mas bata pa, ang mukha ay puno ng inggit at determinasyon. May binibigkas itong mga salita sa isang lengguwaheng hindi maintindihan ni Lila. Mula sa isang lumang aklat na ang pabalat ay gawa sa balat ng isda. Sa mga kamay nito, hawak nito ang isang bagay na nakakakilabot, isang maliit na tridente. Gawa sa pinakintab na buto. Ang tatlong dulo ay matutulis na parang patalim. Naramdaman ni Lila ang naramdaman ng kanyang ina. Ang dalisay na sindak, ang walang magawang galit. Ang pagsusumamo. Tinaas ni Tia Elena ang tridente. "Ang kapangyarihan ng dagat ay hindi nararapat sa iyo, bata," bulong ng mangkukulam. "Ngunit mananatili ito sa iyo bilang isang sumpa, isang kulungan na babantayan ko hanggang sa dumating ang tamang panahon para anihin ito." At ibinagsak nito ang tridente. Sa kanyang panaginip, naramdaman ni Lila ang pagbaon ng tatlong matutulis na buto sa malambot na laman ng kanyang likuran noong siya'y sanggol pa. Naramdaman niya ang kanyang sariling lakas. Isang mainit, asul na enerhiya, apabiyami umamakahap, na marahas na hinihigop, kinukulong, at pinipilipit sa isang lugar. Naramdaman niya ang pagbuo ng isang bukol, ang pagbaluktot ng kanyang gulugod, ang pagsisimula ng isang habambuhay na pagpapahirap. Napabalikwas ng bangon si Lila, humihiyaw. Ngunit ang sigaw na lumabas sa kanyang bibig ay hindi sa kanya. Ito'y isang sigaw na malalim, malakas, at puno ng galit ng karagatan. Isang sigaw na yumanig sa buong bahay. Napaurong sina Elias at Tia Elena sa gulat.
Lila, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Elias. Ngunit hindi siya pinansin ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Tia Elena. Nanlilisik sa galit. Ang lagnat ay nawala. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at dinala ito sa kanyang likuran. Sa ilalim ng kanyang damit, sa ibabaw ng umbok na kinamuhian niya buong buhay niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ito ng malinaw. Hindi ito isang bukol ng laman at buto. Ito'y tatlong matitigas at malamig na bagay na nakausli sa ilalim ng kanyang balat. Nakaayos na parang mga ngipin ng isang halimaw. Ang mga dulo ng tridenteng buto na ibinaon sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. Ang sigaw ni Lila ay tila gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ni Elias. Ang pagdududa. Ang lohika. Lahat ng iyon ay nawala, pinalitan ng isang malinaw at malamig na katotohanan. Ang halimaw sa kwentong ito ay hindi ang Magindara na nakakulong sa kuweba. Ang halimaw ay ang babaeng nakatayo sa harap nila. Na ngayon ay dahan-dahang nawawala ang pagkukunwaring pag-aalala sa mukha. Hinarap ni Elias si Tia Elena. Ang mga kamao ay nakakuyom. Anong ginawa mo sa kanya? Ang tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ibinato niya sa mesa ang kwadernong pinagguhitan niya ng Magindara. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Amaya. Ang tungkol sa kasunduan. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tia Elena. Isang nangiting hindi nagdala ng saya, kundi ng lamig. Para itong isang ahas na sa wakas ay nagpakita ng kanyang mga pangil. Matalino ka pala, bata. Sabi nito, ang boses ay nawalan na ng anumang bahid ng kabaitan. Pero huli na ang lahat. Bakit mo ito ginawa? Tanong ni Elias. Ang galit ay sumisidhi sa kanyang dibdib. Bakit mo sinumpa ang sarili mong pamangkin? Pamangkin? Tumawa si Tia Elena. Isang tawang nakakakilabot. Ang batang yan ay hindi ko kadugo. Isa siyang aberasyon. Isang halimaw na ipinanganak mula sa isang nilalang ng dagat. Ngunit ang kapangyarihan niya, ang kapangyarihan niya ay isang biyaya. Lumakad ito paikot sa silid. Hinahaplos ang mga lumang kasangkapan na para bang isang reyna sa kanyang palasyo. Ibinigay ko sa baryong ito ang buhay. Patuloy nito. Ang mga isda na kinakain nila, ang kayamanang tinatamasa nila, lahat yon ay galing sa mga luha ng Magindara. At si Lila, siya ang susi para hindi na ako muling mangailangan ng mga luha. Ang kapangyarihan niya, kapag hinog na ay kaya kong anihin. Ito ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ang kagandahang hindi kumukupas. Didiring napatingin si Elias. Kaya pala ganito ang itsura ng mga halaman sa gubat. Sinasakal ng kapangyarihan mo ang lupa. Sinasakal mo ang buong baryo. Isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking gantimpala. Sagot ng mangkukulam. Kailangan nating umalis dito, Lila. Sabi ni Elias, hinawakan ang braso ng kaibigan. Ngunit nang lumingon siya sa labas, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa dilim, tahimik na nagtipon ang mga taga-baryo sa paligid ng bahay. Ang mga lalaki, ang mga babae, maging ang mga matatanda, walang nagsasalita. Ang mga mukha nila ay blangko, walang emosyon, na parang mga sundalong naghihintay ng utos. Sa kanilang mga kamay, hawak nila ang kanilang mga gamit sa pangingisda. Mga sibat,
mga malalaking kawit, mga matatalim na kutsilyo. Natrap sila. Ang buong baryo ay kasabwat. Akala mo ba ganoon lang kadali? Ngumisi si Tia Elena. Ang baryong ito ay sa akin. Ang mga taong ito ay sa akin. Ang utang na loob nila sa akin ay mas malalim pa kaysa sa dagat. Sinubukan ni Elias na hilahin si Lila patungo sa pintuan sa likod, ngunit bago pa man sila makahakbang, dalawang mangingisda ang humarang sa kanila. Ang mga dulo ng kanilang sibat ay nakatutok sa dibdib ni Elias. "Huwag kang manlaban, Elias," sabi ni Laila. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Huwag mong saktan ang sarili mo. Ano sa tingin mo ang magagawa mo, batang siyentipiko?" Tanong ni Tia Elena. Ang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. "Wala kang laban sa akin dito. Sa lugar na ito ang salita ko ang batas. Maging ang dagat, itinaas nito ang kanyang kamay, ay sumusunod sa akin." Sa labas, ang marahas na paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay biglang huminto. Isang hindi natural, nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Ang dagat ay naging kasing payapa at kasing kinis ng isang salamin, isang pagpapakita ng kapangyarihan na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Elias. Ito ang katapusan. Sila ay lubusang napapaligiran, walang kaibigan, at nasa kamay ng isang halimaw na kayang pasunurin maging ang kalikasan. Ikinulong sila sa silid ni Lila. Ang bintana ay hinarangan ng makakapal na tabla ng kahoy. Ang pinto ay isinara gamit ang isang malaking aldaba mula sa labas. Si Elias ay walang tigil sa pagsubok na makahanap ng anumang maaaring maging daan palabas. Sinusuntok ang mga dingding na kawayan. Sinisipa ang pinto. Ngunit lahat ay walang saysay. Si Laila naman ay nakaupo lang sa banig, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim at malamig na kawalan ng pag-asa. Totoo pala ang lahat. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan. Ang kapansanan na kinamuhian niya ay isang kulungan. Ang babaeng itinuring niyang gigihati-kulin. Inyang pahiyang kung pamilya ay ang kanyang berdugo at ang kanyang tunay na ina ay nagdurusa sa isang lugar na malapit lang, nakakulong sa loob ng napakaraming taon. "Kasalanan ko to," bulong niya. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Kung hindi kita niyayang pumunta rito, Elias, hindi ka sana nadamay." "Hush, Lila," sabi ni Elias, lumuhod sa tabi niya. "Walang may kasalanan nito kundi si Elena. Makakaalis tayo rito. Pangako." Ngunit sa mga mata ni Elias, nakita ni Lila ang parehong kawalan ng pag-asa na nararamdaman niya. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang pamilyar na tinig ang narinig niya sa kanyang isipan. Hindi na ito isang malungkot na bulong. Ngayon, ito'y isang malinaw at desperadong pagsusumamo. "Anak ko, Lila, lumaban ka!" Ang tinig ng kanyang ina. Kasabay ng tinig na iyon, isang matinding kirot ang muling sumabog mula sa kanyang likuran. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang sakit mula sa sumpa, kundi ang sakit ng isang bagay na nanlalaban. Ang kapangyarihan sa loob niya, na naramdaman ang pagtawag ng kanyang ina, ay nagpupumigla sa... Napahagulgol si Lila, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng lahat. Umiyak siya para sa kanyang ina. Umiyak siya para kay Elias. Umiyak siya para sa buhay na hindi niya kailanman naranasan.
Ang mga luha ay dumaloy ng walang tigil sa kanyang mga pisngi at tumulo sa kanyang mga kamay na nakapatong sa sahig na kawayan. Ngunit may kakaiba. Ang mga luhang iyon ay hindi tubig. Sa mahinang liwanag mula sa mga siwang ng dingding, isang bagay ang kumislap, tumingin si Lila sa kanyang mga palad. At doon, sa halip na mga patak ng luha, ay may maliliit at perpektong bilog na mga butil. Mga perlas. Kumikinang ang mga ito ng mahinang kulay asul na liwanag. Bawat isa ay tila may sariling tibok ng puso. Ang di makapaniwalang tanawin ay tila isang gripo na nagbukas sa isang bagay sa loob niya. Ang di mapapantayang pighati ay dahan-dahang nag-aapoy. Nagiging isang uri ng lakas. Ang kanyang ina, isang magindara, ay umiiyak para sa kasaganahan ng baryo. At siya, ang kanyang anak, ay lumuluha ng mga hiyas. Ang kanilang kalungkutan ay ang pinagkukunan ng kapangyarihan ng kanilang mga kaaway. Hindi na. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tiningnan niya ang pinto. Tiningnan niya ang mga perlas sa kanyang palad. At pagkatapos ay tumingin siya kay Elias, na ngayon ay nakatayo at desperadong itinutulak ang kanyang balikat sa bintanang hinarangan. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya. Ang takot na bumalot sa kanya sa buong buhay niya ay nagsimulang maging galit. Elias, sabi niya, ang boses ay mas malakas na ngayon. Tumabi ka! Hindi narinig ni Elias. Elias! Ulit niya, mas malakas, halos isang sigaw. Napalingon ito. Nagtataka. Itinuon ni Lila ang lahat ng kanyang atensyon, lahat ng kanyang namumuong galit. Sa nakasarang pinto, inisip niya ang dagat. Inisip niya ang lakas ng mga alon na humahampas sa mga bato. Inisip niya ang pagtawag ng kanyang ina. Tulong, laban. At mula sa kaibuturan ng kanyang lalamunan, sumigaw siya. Kasabay ng kanyang sigaw, isang malakas na tunog ang narinig mula sa pasilyo. Isang tunog na parang isang dambuhalang alon na humampas sa loob mismo ng bahay. Bagum! Ang pintuan ng kanilang silid, kasama ang mabigat na aldaban nito, ay sumabog paloob. Nagkalat ang mga piraso ng kahoy sa lahat ng dako. Isang malakas na buhos ng tubig dagat ang pumasok. Binabasa ang sahig at ang kanilang mga paa. Nakatayo sa wasak na pintuan, kapwa sina Lila at Elias ay natigilan, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang tubig. Ngunit alam ni Lila na ito'y sumagot sa kanyang tawag. Ang panandaliang tagumpay nila ay agad na napalitan ng mas malaking panganib. Paglabas nila sa nawasak na pinto, sinalubong sila ng mga mangingisdang nag-aabang sa pasilyo. Mas marami sila ngayon. Ang kanilang mga mata ay hindi na blanko. Puno na ang mga ito ng takot. Takot sa kung ano ang kaya nilang gawin. At mas malaking takot sa kung ano ang gagawin ni Tia Elena kung sila'y mabibigo. Wala kayong tatakbuhan, sabi ng isa sa kanila. Itinaas ang kanyang sibat. Mabilis na kumilos si Elias. Itinulak niya ang isang maliit na aparador. Ginawa itong harang at hinila si Lila patungo sa kabilang direksyon, palabas ng bahay. Ngunit pagtuntong pa lang nila sa itim na buhangin, alam na nilang wala na itong saysay. Ang buong baryo ay naghihintay. Isang bilog ng mga tao, mga sulo sa kanilang mga kamay, ang pumapalibot sa kanila. At sa gitna, sa tabi ng isang altar na gawa sa itim na bato, na ngayon lang nakita ni Elias, nakatayo si Tia Elena.
Ang langit ay walang buwan, walang bituin. Yang tanging liwanag ay galing sa mga sulo at sa isang kakaibang maberde-berdeng ilaw na nagmumula sa dagat. Isang kahanga-hangang pagpapakita ng lakas, Lila, apo, sabi ni Tia Elena, pumapalakpak ng marahan. Mukhang mas hinog ka na kaysa sa aking inaasahan. Mas mabuti, mas masarap anihin ang isang prutas na hinog na. Agad na dinakip ng dalawang malalaking mangingisda si Elias. Nagpumiglas siya, sinuntok, sinipa, ngunit para siyang isang bata na nakikipagbuno sa mga higante. Iginapos nila ang kanyang mga kamay at paa sa isang haliging kahoy na nakabaon sa buhangin ilang metro mula sa altar. Elias! Sigaw ni Lila. Ngunit dalawang babae naman ang humawak sa kanya. Kinaladkad siya papalapit sa altar na bato. Mula sa kanyang kinagagapusan, wala nang magawa si Elias kundi ang manood ng may ganap na kawalan ng magawa. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pagpupumiglas. Ang mga lubid ay bumabaon sa kanyang balat. Nag-iiwan ng mga sugat na dumudugo, ngunit hindi siya makawala. Ito na yata ang pinakamasakit na uri ng pagpapahirap. Ang makita ang taong pinakamamahal mo na nasa bingit ng kapahamakan habang ikaw ay isa lamang inutil na manonood. Wag! Pakawalan niyo siya! Sigaw niya, ang boses ay paos na sa galit at desperasyon. Ako ang kunin niyo. Wala siyang kasalanan, ngunit walang nakinig. Para siyang isang multo, isang hanging hindi naririnig. Pinahiga nila si Lila sa malamig na altar. Si Laila ay hindi na nanlalaban. Ang kanyang katawan ay tila ng lambot. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa madilim na kalangitan, na parabang tinanggap na niya ang kanyang kasuklam-suklam na kapalaran. Ang pagod at sakit at kawalan ng pag-asa ay sa wakas ay bumihag sa kanya. Kinuha ni Tia Elena ang tridenteng buto. Sa liwanag ng mga sulo, kumikinang ito na parang garing. Itinaas nito ang sandata sa itaas ng kanyang ulo. Ang anino nito ay sumasayaw sa buhanginan na parang isang demonyo. Nagsimula itong magsalita sa isang sinaunang wika. Ang mga salita ay gumagapang sa hangin, nagpapabigat sa atmosfera, nagpapakulo sa berdeng ilaw mula sa dagat. Naramdaman ni Elias ang paglamig ng hangin, ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Ito na ang ritual. Elias, narinig niya ang bulong ni Lila. Isang salita lang, ngunit puno ito ng lahat. Paalam, pasasalamat, pagsisisi. Tumingin si Tia Elena sa kanya. Isang huling mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kapangyarihan ng dagat ay magiging akin. Sigaw ng mangkukulam. Ang kanyang tinig ay nag-e-echo sa buong dalampasigan. At sa isang mabilis at marahas na galaw, ibinagsak nito ang tridente. Itinutok sa mismong umbok sa likuran ni Lila. Napapikit si Elias, hindi makayanan ang tanawin. Hinintay niya ang sigaw. Ang sigaw ng di matatawarang sakit. Ngunit ang narinig niya ay hindi isang sigaw. Ito'y isang malakas, matinis na tunog. Keng! Ang tunog ng metal na tumama sa bato. Napamulat si Elias dahil sa di inaasahang tunog. Ang tridenteng buto na dapat sana'y bumaon ng walang kahirap-hirap sa laman ni Lila ay tumalbog na parabang tumama sa isang pader na bakal. Namilog ang mga mata ni Tia Elena sa pagkabigla. Hindi niya natapos ang sasabihin. At pagkatapos, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Isang siwang.
Isang siwang na kumikinang na asul na liwanag ang lumitaw sa pinakatuktok ng umbok sa likod ni Lila sa mismong puntong tinamaan ng tridente. Ang siwang ay mabilis na gumapang pababa na para bang isang itlog na nabibiyak mula sa loob. Ang tridenteng buto na gawa sa sinaunang mahika ay hindi kinaya ang purong lakas na biglang kumawala. Nagkaroon ito ng mga bitak, umusok at sa isang kisap mata, sumabog ito at naging abo sa kamay ni Tia Elena. Hindi maaari! Sigaw ng mangkukulam, napaatras na puno ng takot at pagkadismaya. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulwak mula sa likod ni Lila, kasabay ng isang malakas na ugong na yumanig sa buong dalampasigan. Ang puwersa nito ay nagpatalsik kay Tia Elena na bumagsak sa buhanginan. Ang mga taga-baryo ay napaatras, tinatakpan ang kanilang mga mata. Ang iba ay napaluhod sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang mabilis na kumilos, si Mang Carding. Sa isang iglap ng tapang na hindi inaasahan ni Numan, sumugod ito patungo kay Elias. Gamit ang maliit na kutsilyong ginagamit niya sa pag-aayos ng lambat, mabilis niyang pinutol ang mga lubid na gumagapos kay Elias bago pa man siya mahablot ng ibang mangingisda. Habang hinihila siya palayo, lumingon si Mang Carding kay Elias. Sa unang pagkakataon, bumuka ang bibig nito para magsalita. At kahit walang tunog na lumabas, nabasa ni Elias sa mga labi nito ang dalawang salita. Iligtas. Sila. Nang makawala, agad natatakbo sana si Elias patungo kay Lila, ngunit natigilan siya sa kanyang nasaksihan. Dahan-dahang bumangon si Lila mula sa altar na bato. Ang liwanag sa kanyang likuran ay dahan-dahang humupa. Inilalantad ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Ang umbok ay wala na. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Sa balat nito, may 3 peklat na tila mga ugat na kumikinang pa rin ng bahagya. Ngunit wala na ang bigat, wala nang unay-mapabibigat, wala na ang sumpa. Tumayo si Lila sa kanyang buong taas, isang bagay na hindi niya kailanman nagawa sa buong buhay niya. At nang humarap siya, hindi na ito ang Lila na kilala ni Elias. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit nag-aalab. At ang kanyang mga mata ay hindi na kulay kape. Ang mga ito ngayon ay kasing kulay ng malalim na karagatan. Nagniningning ng sarili nitong liwanag sa kadiliman ng gabi. Tumingin siya kay Tia Elena, na ngayon ay gumagapang paatras sa buhangin. Ang mukha ay nababalutan ng purong sindak. Ikaw, anong ginawa mo? Nauutal na tanong ng tong ng mangkukulam. Ang kanyang boses ay nanginginig. Itinaas ni Lila ang kanyang ulo. At nang magsalita siya, ang kanyang bose ay hindi na boses ng isang mahinang dalaga. Ito'y isang tinig na may 2 tono. Ang kanya at isa pang mas malalim, mas makapangyarihan, na tila alingaw-ngaw ng mismong dagat. Binabawi ko lang ang ninakaw mo. Sa likuran niya, ang dagat na kanina'y pinatahimik ni Tia Elena ay biglang nagwala. Dambuhalang mga alon ang biglang umangat mula sa tubig. Ang kanilang mga puting bula ay tila mga pangil ng isang nagagalit na halimaw. Ang hangin ay muling umugong ngunit ngayon, ito'y sumasayaw sa ihimig ng kapangyarihan ni Lila. Ang balanse ng kapangyarihan sa Aguas Malditas ay tuluyan ng nagbago. Ang takot ni Tia Elena ay mabilis na napalitan ng galit ng isang nilalang na naaagawan ng kanyang pinakamahalagang pag-aari. Walang hiya kang bata! Sigaw nito, tumayo ng muli. Ang kanyang buhok ay iwinawasiwas ng malakas na hangin.
Akin ang kapangyarihang yan. Pinaghirapan ko yan. Akin. Nag-umpisa itong bigkasin muli ang mga sinaunang salita. Itinataas ang kanyang mga kamay. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa dagat, ngunit wala nang nangyari. Ang karagatan ay may bago ng reyna. Mula sa pananaw ni Lila, ang mundo ay biglang naging mas malinaw. Naririnig niya ang bawat tibok ng puso ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang takot ng mga taga-baryo, ang galit ni Tia Elena, ang nag-aalalang pagmamahal ni Elias. Ngunit higit sa lahat, nararamdaman niya ang dagat bilang isang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga alon ay ang kanyang mga kamay. Ang agos ay ang kanyang dugo. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang pader ng tubig dagat, kasing taas ng isang bahay, ang umangat mula sa dalampasigan, humaharang sa pagitan niya at ng mga taga-baryo na ngayon ay nagsisimula ng sumugod dahil sa utos ni Tia Elena. Ang pader ay hindi bumagsak, nanatili itong nakatayo. Isang likidong pader na kumikinang sa ilalim ng sariling liwanag ni Lila. Hindi ninyo siya masasaktan, sigaw niya. Ang kanyang dalawang tono na boses ay dumagundong. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang buong pansin sa isang lugar. Ang kuweba. Ang pasukan nito ay natatakpan ng isang dambuhalang bato, isang selyong mahika na inilagay ni Tia Elena. Maraming taon na ang nakalipas. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina sa likod ng batong iyon. Nanghihina, ngunit nag-aabang. Itinutok ni Lila ang kanyang dalawang kamay sa direksyon ng kuweba. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilabas ang isang sigaw. Hindi isang sigaw ng takot o sakit, kundi isang sigaw ng dalisay na kapangyarihan. Isang utos. Ang tubig sa paanan ng malaking bato ay biglang umikot na parang isang ipo-ipo. Bumuo ito ng isang dambuhalang kamay naggawa sa tubig at sa isang marahas na paghampas, paaba. Binasag nito ang selyong bato na parang babasaging salamin. Isang mahabang katahimikan. At mula sa madilim na bibig ng kuweba, isang liwanag ang lumabas, si Amaya. Ang kanyang anyong magindara ay nakakasilaw. Ang kanyang mahabang buhok ay parang itim na tinta na lumulutang sa hangin. Ang kanyang buntot na nababalutan ng mga kaliiskis na kumikinang na parang libu-libong esmeralda at sapiro ay buong lakas na iwinasiwas. Ang kanyang muka ay may bahid ng mga taon ng pagdurusa, ngunit ngayon, ang nangingibabaw ay ang galit ng isang inang nakitang sinaktan ang kanyang anak. Dumaos-dos siya palabas ng kuweba, bumalik sa tubig na kanyang kaharian, at lumangoy palapit sa dalampasigan sa tabi ng kanyang anak. Ang makita ang dalawang nilalang na magkatabi. Ang ina at ang anak, ang dalawang reyna ng dagat, ay isang tanawing nagpatigil sa paghinga ng lahat. Tapusin na natin to, sabi ni Amaya. Ang kanyang boses ay malalim at malambing, ngunit may diin ng bakal. Tumingin si Lila kay Tia Elena. Ang mangkukulam ay hindi na sumisigaw. Siya'y nakatayo na lamang doon, talunan, nanginginig mula ulo hanggang paa, habang pinapanood ang dalawang nilalang na sagisag ng kapangyarihang inasam-asam niya. Ibinigay ko sa inyo ang lahat. Huling sigaw ni Tia Elena, isang desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang sarili. Yumaman kayo dahil sa akin. Kinuha mo ang kalayaan ng aking ina at ninakaw mo ang aking buhay. Sagot ni Lila. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo sa ilalim ng dagat. Ang dagat ay hindi nagbibigay ng walang kapalit.
at hindi rin ito nagpapatawad sa mga magnanakaw. Sabay na itinaas ni Lila at Amaya ang kanilang mga kamay. Ang pader ng tubig na humaharang sa mga taga-baryo ay bumagsak, ngunit sa halip na dumaloy pabalik sa dagat, ito'y muling nag-ipon, sumama sa iba pang mga alon, at bumuo ng isang nag-iisang dambuhalang alon, isang tsunami. Tumayo ito sa likuran nila, mas mataas kaysa sa pinakamataas na puno ng niyog. Ang tuktok nito ay tila kumakamot sa madilim na kalangitan. Hinarangan nito ang lahat ng liwanag. Tanging si Tia Elena ang nasa landas nito. Sinubukan nitong bumigkas ng huling panalangin sa kadiliman, ngunit huli na ang lahat. Sa isang hudyat mula kina Lila at Amaya, ang dambuhalang alon ay bumagsak. Hindi ito umabot sa baryo. Hindi nito sinaktan ang mga taga-baryo na ngayoy nakaluhod sa buhangin, umiiyak sa takot at pagsisisi. Iisa lang ang target nito. Ang ingay ng pagbagsak nito ay nakabibingi. At nang humupa ang tubig at bumalik sa normal ang dalampasigan, wala nang bakas ni Tia Elena. Nilamon siya ng dagat na kanyang sinubukang angkinin. Ang kanyang kasakiman ang mismong naging libingan niya. Habang ang mga taga-baryo ay nakaluhod, lumangoy si Amaya palapit sa dalampasigan kung saan nakatayo si Lila at ang papalapit na si Elias. Ang kanyang mga mata, na kaparehong-kapareho ng kay Lila, ay puno ng pasasalamat, pagmamahal, at isang kalungkutang kasing lalim ng karagatan. Sumikat ang araw sa isang baryo Aguas Malditas na tuluyan ng nagbago. Ang makapal na hamog na laging bumabalot sa lugar ay wala na. Ang hangin ay malinis, amoy alat at pag-asa, hindi na amoy luma at nabubulok na sikreto. Ang mga taga-baryo ay gumagalaw ng tahimik, nililinis ang mga sira na dulot ng nagdaang gabi. Ngunit ang blangkong tingin sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang bagay na matagal nang nawala: kalinawan. Ang sumpa ng kasaganahan ay tapos na. Ang dagat ay hindi na magiging bukas palad sa kanila ng walang kapalit. Kailangan nilang matutong muling mangisda, magbanat ng buto at mamuhay ng hindi umaasa sa mga luha ng isang nakakulong na diwata. Mahirap ito, ngunit ito ay isang uri ng kalayaan. Sa dalampasigan, nakaupo sina Elias at Lila sa itim na buhangin. Pinapanood ang pag-alon. Nasa tabi nila si Amaya. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nasa tubig. Ang kanyang magandang buntot ay marahang gumagalaw sa agos. Walang salita ang namagitan sa ina at anak. Hindi na nila kailangan. Ang kanilang koneksyon ay mas malalim pa sa mga salita. Sa pamamagitan ng mga damdamin at mga imahe sa kanilang isipan, nag-usap sila. Isang paalam na puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-unawa. "Kailangan ko nang umalis, anak ko," sabi ng isipan ni Amaya. "Hahanapin ko siya. Hahanapin ko ang iyong ama." Naramdaman ni Lila ang pangungulila ni Amaya para sa kataw. Ang kapareha nitong naghintay at nagalit sa loob ng napakaraming taon. Tumango siya. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit ngayon, ang mga ito ay ordinaryong luha na, malinaw at maalat. Wala ng perlas. "Babalik ako," pangako ni Amaya. "Ang dagat ay laging magiging bahagi mo. Tawagin mo lang ako at darating ako." Hinalikan ni Amaya ang noo ni Lila. Isang haplos na malamig at basa, ngunit puno ng init ng pagmamahal ng isang ina. At sa isang huling, malungkot na ngiti, lumubog siya sa tubig at lumangoy palayo, patungo sa malalim na asul ng karagatan.
hanggang sa ang kislap ng kanyang buntot ay tuluyan ng naglaho. Tumayo si Elias at inalalayan si Lila. "Anong plano mo ngayon?" tanong niya ng marahan. Tumingin si Lila sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sa kanyang mga paa na nakatapak sa buhangin. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mga binti, nagdikit at naging buntot na katulad ng sa kanyang ina. Pagkatapos, sa isang iglap pa, bumalik itong muli sa pagiging mga binti. Ang kapangyarihan ay nasa kanya na. Ang pagpili ay nasa kanya na. Tumingin siya sa malayong karagatan, kung saan naglaho ang kanyang ina. At pagkatapos ay tumingin siya kay Elias. Sa mga mata nitong puno ng pag-aalala, paghanga, at isang pagmamahal na higit pa sa pagkakaibigan. Hinawakan niya ang kamay ni Elias. "Gusto kong mabuhay," sagot niya. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Umalis sila sa Aguas Malditas kinahapunan ding iyon. Walang nagtangkang pumigil sa kanila. Ang mga taga-baryo, sa pangunguna ni Aling Sela, ay nagabot sa kanila ng pagkain at tubig para sa kanilang paglalakbay. Isang tahimik na alay ng pasasalamat at paghingi ng tawad. Lumipas ang mga taon. Nakatira na ngayon sina Elias at Lila sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, sa isang bayang malayo sa alaala ng Aguas Malditas. Ikinasal sila at kahit hindi sila magkaroon ng sarili nilang anak, binuo nila ang kanilang pamilya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, masaya nilang pinanood ang kanilang 5 taong gulang na ampon. Isang batang lalaki na masiglang naglalaro sa dalampasigan. Hinahabol ang mga alon na humahalik sa kanyang mga paa. "Inay, itay," sigaw ng bata. Tumatakbo palapit sa kanila. Sa kanyang maliit na kamay, may hawak itong isang magandang kabibe. "Tingnan niyo po." Kinuha ni Lila ang kabibe. Hinaplos ang buhok ng bata at hinalikan ito sa noo. Ngumiti si Elias, masaya sa payapang buhay na kanilang binuo mula sa mga abo ng isang malagim na nakaraan. Ngunit habang tinitingnan niya ang nagagalak na bata na nagpapakita ng kanyang nahanap na yaman mula sa dagat, isang bagay ang napansin ni Elias. Sa isang saglit, sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon, kumislap ang mga mata ng bata. Hindi ito ordinaryong kislap. Ito'y isang malamig, walang emosyon, at nakakatakot na liwanag na kulay berde. Ang kulay ng malalim at madilim na karagatan. Ngumiti si Elias pabalik sa bata. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, isang pamilyar na kilabot ang muling gumapang sa kanyang gulugod. Isang paalala na ang dagat ay nagbibigay, ngunit palagi rin itong may paraan upang maningil. At ang kanilang kwento ay maaaring hindi pa pala tapos. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Elias at Lila. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pananatili at pakikinig mula sa unang kabanata hanggang sa wakas. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng ibas at ibang mamabang emosyon. Sa bawat salitang aking isinusulat, tila nabubuhay sina Elias at Lila sa aking harapan. Naramdaman ko ang kanilang takot, ang kanilang sakit, at ang kanilang munting pag-asa. Layunin kong lumikha ng isang kwento na hindi lamang mananakot, kundi mag-iiwan din ng marka sa inyong mga puso. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga halimaw ng karagatan. Ito ay tungkol sa mga halimaw na nagkukubli sa loob natin. Ang inggit, ang kasakiman, ang galit.
Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na kayang basagin ang pinakamatitinding sumpa, ang tapang na harapin ang ating tunay na pagkatao, at ang pag-asang laging may liwanag na nag-aabang pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ano ang naramdaman ninyo para kay Lila? Naniwala ba kayo sa tapang ni Elias? At para sa inyo, ano ang tunay na halimaw sa kwentong ito? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at lubos kong pinahahalagahan. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa madilim na katubigan ng Aguas Malditas. Ako ang inyong manunulat, nag-iiwan ng isang paalala. Mag-ingat sa mga bulong mula sa ilalim. Hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan.